Isipin ninyo ang isang tao na dating ang layunin ay sirain ang lahat ng bagay na kanyang ipinaglalaban ngayon, isang tao na ang misyon noon ay durugin ang isang kilusan, ngunit kalaunan ay naging pinakamainit na tagapagtanggol nito. Ang taong iyon ay si Apostol Pablo. At sa Galatia 1:15-20, ibinahagi niya ang kanyang kamangha-manghang kwento. Isang kwento na hindi lang tungkol sa kanyang pagbabago, kundi tungkol din sa walang hanggang biyaya ng Diyos. Sinabi ni Pablo, ngunit nang ang Diyos na pumili sa akin mula pa sa sinapupunan ng aking ina, at tumawag sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay malugod na ipinahayag ang kanyang anak sa akin. Sandali lang pag-isipan natin ito. Hindi pinili si Pablo dahil sa ganda ng kanyang record o sa mga mabubuting bagay na nagawa niya. Sa katunayan ang record niya ay kabaligtaran, isang taga-usig ng mga Kristiyano. At gayon pa man, sinabi ni Pablo na siya ay itinakda mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito ang kahanga-hangang biyaya ng Diyos. Hindi niya hinihintay na maging maayos tayo bago tayo piliin. Pinipili niya tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil maawain siya. Ang kwento ni Pablo ay nagpapaalala sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan. Mas makapangyarihan ang biyaya ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. Hindi mahalaga kung gaano kagulo ang ating nakaraan o kung gaano karami ang ating pagkakamali. Kapag tumawag ang Diyos, may layunin siya para sa atin. At ito ang mahalaga, ang pagtawag ng Diyos ay personal at nagbabago ng buhay. Hindi lang misyon ang natanggap ni Pablo, naranasan niya si Hesu Kristo mismo. Ang karanasang iyon ang nagbago ng lahat. Ngunit heto ang isang nakakatuwang detalye. Sinabi ni Pablo na hindi siya agad kumonsulta sa iba matapos siyang tawagin. Bakit? Sapagkat naunawaan ni Pablo ang isang bagay na madalas nating makalimutan. Ang pag-apruba ng Diyos ay higit kaysa sa pag-apruba ng tao. Hindi ba't hamon ito para sa atin? Ilang beses na ba tayong natatakot na sumunod sa layunin ng Diyos? Dahil mas iniisip natin kung ano ang sasabihin ng iba? Itinuturo ni Pablo na kapag tumawag ang Diyos, siya rin ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Hindi natin kailangang hanapin ang validation ng mundo para magampanan ang plano ng Diyos. Ngayon, tanungin ko kayo. Naniniwala ba kayo na kayang abutin ng biyaya ng Diyos ang buhay ninyo na saan man kayo? Sapagkat ang totoo, kaya niya. Ang pagbabagong naranasan ni Pablo ay paalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay kayang baguhin, kahit ang pinakawasak na kwento. Ang mga talatang ito rin ay naglalarawan ng puso ng Diyos. Siya ay makapangyarihan, maawain, at personal. Ang kanyang mga plano ay hindi lang mas mataas kaysa sa ating mga plano, kundi nakaugat din sa kanyang pag-ibig para sa atin. Kapag isinuko natin ang ating kayabangan, mga insekuridad, at maging ang ating mga pagdududa, binibigyan natin ng daan ang biyaya ng Diyos na mangibabaw sa ating buhay. Kaya't ngayong araw, iiwan ko sa inyo ang mga tanong na ito. Handa ka bang isuko ang iyong mga plano at magtiwala sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Mas inuuna mo ba ang pag-apruba ng Diyos higit sa pag-apruba ng tao? Ang kwento ni Pablo sa Galatia ay isang hamon sa ating itugma ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos at yakapin ang pagtawag na ibinigay niya sa atin. Sa ating pagsunod tulad ni Pablo, hayaang sabihin natin ang ating matibay na oo sa Diyos. Dahil kapag sinabi nating oo sa Diyos, ang kwentong isusulat niya sa ating buhay ay mas dakila kaysa sa anumang bagay na kaya nating isipin.